Isa pang dating opisyal ng militar ang humarap sa Senado kahapon para patutuhanan ang umano'y katiwalian sa AFP. Siya pa nga raw mismo ang tagadala ng milyong-milyong allowance ng ilang matataas na opisyal. Ibalita mo, Ina Zara. Ano participation niya? Siya po ang tiga-kamada ng pera. Simula pala ng pagdinig, bakas na ang Nervios kay Air Force Colonel Ramon Antonio Lim, dating Deputy Budget Officer si Lim ng whistleblower na si Colonel George Rabusa. Sabi ni Lim, siya raw mismo ang naghahatid ng pera sa mga opisyal. Paano mo pinapackage? We place them in a expandable envelope, sir. Emosyonal si Lim. Bukod sa delikado ang kanyang pasabog, nasa aktibong serbisyo pa siya. Matagal ko na pong kinikimkim sa dibdib ko ang mga panahon na iyon. At ito po ay isang pabigat sa aking saloobin. Gusto ko pong makatapos bilang sundalo sa dulo ng panahon na pinapayagan ng batas natin. Magkatulong na prinisinta ni Rabusa at Lim ang umano'y iba pang katiwalian sa AFP. Taong 2002, may 6 na milyong pisong pondo raw na dapat sana ay pasweldo sa mga peacekeepers sa East Timor ang pinambili na lang ng mga bala at office supplies. Ang ibang paghuhokus-pokus naman daw sa pondo ng AFP, dinadaan sa mga intelligence project at dahil intel, hindi na kailangang i-liquidate. Ito ay mekanismo para ipunin ninyo yung pera na papasok doon sa disposable amount ng Chief of Staff. Tama po yan. Correct? Correct po, sir. Ito ay mga sistema lang para makalikom kayo ng pera na gagamitin ng Chief of Staff at his discretion. Opo. At dyan kinukuha yung bienvenida at saka yung despedida. Dagdag pa ni Rabusa, sa bawat proyekto, automatic ang porsyento para sa AFP accountant at resident auditor. Ang pinaka-importante po dito para makompleto lahat ay yung resident auditor ng ISAP. Who is this resident auditor of the ISAP? Nabanggit ko na po ito si Divina Cabrera. Bukod pa sa PCDA na pinagkukunan ng pabaon at pasalubong sa mga AFP Chief of Staff, ayon kay Rabusa, isang pondo pa ang nilikha ng AFP para pagtaguan ng mga tinagong pera para sa mga general. Tinawag itong Additional Operation Enhancement Fund o AOEF na nakadeposito sa Security Bank. Nang magretiro, 50 million pesos daw ang nakuha ni retired AFP Chief Angelo Reyes, habang 80 million pesos naman ang napunta raw kay retired AFP Chief Roy Simatu. Pati si dating AFP Chief Jomedio Villanueva nakatanggap din daw ng pabaon na magretiro noong taong 2002. Ang huling pasabog ni Rabusa at Lim ang pagbili ng Pilipinas ng bala ng howitzer sa Thai Army noong panahon ni dating Pangulong Erap. Nagkakahalaga ito ng 160 milyon pesos. Ang problema, ang pinambili dito, pasweldo raw dapat sa mga sundalo. Mali po yan Ang dami pong binayolate dyan. Walang bidding, walang canvas. Basta sinabi na lang nila sa inyo, ganito ang presyo, kunin na ninyo, kinuha ninyo kaagad. Opo. Hugas kamay naman si Garcia sa mga paratang. No, yung mga detalye po, they could confirm. I never poke my nose into these details that they're mentioning. But Ina Zara, News 5. Napuno ng tensyon at emosyon ang pagdinig ng Senado kahapon tungkol sa plea bargain agreement ni dating AFP General Carlos Garcia. Naiyak ang dating State Auditor Heidi Mendoza habang na-high blood si Senadora Miriam Santiago. Kung bakit, ibalita mo, Andrea Bautista. Really, I am asking, spare me from further attendance into this hearing. Nagmamakaawa ang dating COA auditor na si Heidi Mendoza nang humarap siya sa pagdinig sa plea bargain ni dating Controller Carlos Garcia. Sa Lunes pa daw dapat sasalang si Mendoza sa witness stand pero nagpaalam na si Mendoza na kung maaari, wag na siyang humarap uli sa Senado. Sa palagay ko po, nagawa na po yung misyon. Ang sa akin lang po, ang gusto ko pong iwasan ay makakos pa po ako ng further harm sa akin pong mga kasamahan sa COA. Pero giit ni Mendoza, wala raw siyang takot kay Garcia na nauna na niyang diniin sa mga anomalya sa AFP. Paniwala niya, pareho lang silang biktima ng bulok na sistema. In fairness for the accused, that the system is rotten and the audit system does not work. Pinagbigyan ng Senado ang hiling ni Mendoza. Her testimony would be helpful, but
as far as convincing the public that there is a need for reform, don't you think that has already been achieved? Tulad ni Mendoza, tumanggi ring magsalita sa pagdinig ang nasa hot seat na si Garcia. Pero di tulad ng dating COA auditor, hindi pinalagpas ng mga senador ang paggamit ng right to self-incrimination ni Garcia para makaiwas magsalita sa pagdinig. Your Honor, I can like to invoke my position against. Okay, Kaya naman tuloy napikon si Senador Franklin Drilon. If the decision of the committee, the Blue Ribbon Committee, is that the right to self-incrimination is improperly invoked, then the next step is to detain General Garcia until he tells the truth. Isa ring high blood sa hearing si Senadora Miriam Santiago. Hindi niya kasi nagustuhan ang hiling ng kampo ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes na mag-inhibit siya sa hearing dahil sa pagiging bias. Bago pa mabulgar ang pagtanggap daw ni Reyes ng 50 million pesos na pabaon money, tinira na ni Santiago si Reyes dahil hindi raw niya napigilan ang pagkamalampondo ni Garcia. My goodness, that's not only contemptuous, it is a revelation of utmost ignorance. That kind of ignorance can only come from a one-celled amoeba. Pero nanindigan si Santiago, hindi siya bibitiw sa pagdinig. Nagbanta pa siyang ipapakontempt si Reyes at ang kanyang abogado. This motion is sham, dilatory, and frivolous. At the proper moment, I will file a motion to cite the counsel and his client for contempt. Bukod kay Santiago, hindi rin mag-i-inhibit sa corruption sa AFP si Senador Jinggoy Estrada at Chis Escudero. Andrea Bautista, News 5. Narito ang iba pang balita. Temperatura sa Baguio City bumaba sa 9.4 degrees Celsius kahapon. Patay sa pagbaha sa Mindanao, nasa 8 na. Tubig sa Angat Dam mas mababa pa rin sa normal nitong level, kaya mga residente ng Metro Manila inabisuhang magtipid sa tubig. At Malacanang magpapadala ng eroplano sa Cairo para sumunod o sumundo ng mga Pinoy na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Kapon Rafi, di ba, tungkol sa mga gintong suso ang topic natin. Suso. Gintong suso. Ngayong Biyernes, suso pa rin ang tampok natin sa iba ito. Ito ay ang Achatina snail, isang uri ng suso na matatagpuan sa Africa. Pero nadiskubre ang kakaiba nitong kakayahan sa Russia, kung saan ginagamit siyang taga-monitor ng polusyon sa hangin at tubig. May nakakabit na device sa puso ng suso at kapag bumilis, ibig sabihin mataas ang level ng polusyon sa paligid o isang planta. Sensitive kasi ang mga suso at may baga na kung huminga ay tulad ng sa tao. Ang susong ito ay kayang mabuhay ng hanggang 10 taon. Paano yung pag nilagay sa EDS? Eh baka mamatay, hindi naabot ng 10 taon dahil sa polusyon. Anyway, at yan ang kalahating oras ng balita ang puno na sahog at tamang timpla. Makisalo ulit sa Lunes, alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat.